Sisisihan mo na buhay ka pa! Matitikman mo ngayon ang ganti ko sa ginawa mo sa tatay ko! Hindi ka magtatagumpay. Isa ka lang batang walang silbi. Ampun ka lang. Kaya wala kang karapatang maghari-harian sa kagubatang ito. Patutunayan ko sa inyo ng tatay mo na ako ang dapat na maghari ng kagubatang ito. Mamamatay na muna ako bago ka magtagumpay! Patutunayan ko sa'yo na kahit bata lang ako, kaya kitang pabagsakin! Katapusan mo na! Lalaban ako hanggang sa aking huling hininga! Magandang araw po sa inyong lahat. Pakinggan po natin ang isang natatanging kwento ng isang batang pinalaki ng hari ng kagubatan. Ang 9 na taong gulang na si Neryo na naghangad ng kasagutan para mabuo ang kanyang pagkatao. Ano ang kanyang matutuklasang lihim na matagal nang itinatago sa kanya ng kanyang amang si Lupin? Paano niya ito haharaping mag-isa? Matatalo ba niya ang mga aswang na may kakayahang mag-anyong asong gubat? Sama-sama nating pakinggan ang pagharap sa katotohanan ng ating bida sa kwentong ito. Ngunit bago ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalagan. Umpisahan na po natin ang kwento. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag kang lalayo sa bahay natin, lalong-lalo na ang makipagtalo at makipagkarirahan ng takbo kay Pestor? Bakit ba ang tigas-tigas ng ulo mong bata ka? Dahil hindi po ako makakapayag na alipustahin po nila ang pagkatao nyo. Ang gusto nyo po ba manahimik na lamang ako sa isang tabi habang sinisiraan kayo ng mga alagad nyo? Hindi po ako makakapayag, Ama. Pinalampas mo na lang sana sa kabilang tega mo. Kita mo ang nangyari sa'yo. Muntik ka pang mapahamak. Nahulog ka sa ilog. At hindi basta-bastang ilog lang yun, Neryo. Yun ang pinakadelikadong ilog dito sa gubat. Dahil marami nang namamatay na hayop sa tubig na yun. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala sa'yo. Hindi ka ba nag-iisip? Baka nga sinadya pa ni Pestor na ihulog ka sa ilog na yun para tuluyan ka nang mawala sa akin. Alam mo naman, naabot langit ang inggit niya sa akin dahil sa pagkakaroon ko ng anak na may kakayahang tumayo at naiiba ang itsura sa kanila. Bakit nga po ba, Tay? Bakit parang naiiba po ako sa inyo? Alam ko po sa sarili ko na hindi tayo magkamuka. Kaya nga po palagi nila ako pinagtatawanan at pinagkakaisahan dahil hindi raw po kayo ang tatay ko. Ano naman kung hindi tayo magkamuka? May magbabago ba? Magiging kamukha lang kita kapag sumapit ka na sa tamang edad, anak. Saka ano bang nakataya sa pinagpupustahan nyo kapag nanalo ka sa karera? Ang kapalit daw po ng pakikipagduelo ko kay Pestor ay titigilan niya na po ang panggugulo niya sa akin dahil hindi raw po niyo ako totoong anak. At naniwala ka naman sa traidor na yon. Yan bang iniisip mo kung bakit ka nagkakaganyan na hindi kita totoong anak? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na pamilya kita, anak kita? Pero bakit hindi nga po tayo magkamuka? At ang mga kaibigan ko naman, kamukha nila ang kanilang mga magulang, pero bakit ako? Bakit ganito ang itsura ko, Ama? May buntot ka po at may 4 na paa. Iba rin po ang balat niyo sa akin. Samantalang ako, makinis, maitim, at iba ang mata ko kumpara sa inyo. Anak, kahit ano pa ang itsura mo, anak kita, at yun ang tatandaan mo. Lumaki ka sa piling ko, inalagaan at minahal. Huwag kang mag-isip ng ganyan sa akin. Kaya't sana, anak, huwag mong papansinin ang mga sinasabi nila sa'yo. Patunayan mo na anak kita. Wala naman silang ambag sa buhay natin. Ni minsan,
Hindi sila tumulong sa pag-aalaga at pagpapakain sa'yo. Kaya sa akin ka lang makikinig, anak. Tay, pasensya na po. Hindi ko lang po talaga maiwasan ng hindi magtaka eh. Huwag ka na uling magdududa sa akin, anak. Baka nahuli lang talaga ang pagtubo ng buntot mo. O di kaya naman wala ka pa sa tamang edad. Sige na, kumain ka na, anak. Meron akong hinog na papaya sa lamesa natin. Huwag ka na munang lumayas ngayon, ha? Marami ang mababangis na halimaw ang lumalabas tuwing gabi. At maraming mga nilalang na magtataka sa buhay mo para maagaw ka nila sa akin. Balak ka nilang patayin. Sa isang malayong lugar, sa isang napakalawak na kagubatan na ipinagbabawal na pasukin ng mga tao, lalong-lalo na ng mga sasakyang nanggagaling pa sa ibang lugar. Ayon sa kwento, ang bundok ng Samak ay isa sa pinakadelikadong lugar na pupuntahan ng tao dahil sa mababangis na nilalang na namamalagi roon. Lalo pa at dito rin naganap ang isang malaking aksidente na kumitil ng maraming buhay ng pasahero na nakasakay sa isang bus. At ayon pa nga sa balita, ay isa lamang daw ang nakaligtas at nawala pa nga raw sa tamang pag-iisip. Kaya hanggang ngayon ay laman pa rin ng balita ang misteryosong nangyari sa kalsada. Magmula rin ng araw na yon ay ipinagbawal na ang pagpasok sa nasabing lugar, hanggang sa tuluyan na nga itong inabandona at nagtiis na lamang na sumakay sa tren sa kabilang riles. Walang sino man ang makakapaglarawan ng tunay na ganda ng lugar dahil nga ipinagbawal na sa mga tao ang puntahan ang gubat. Si Nerio ay isang batang lalaki na napadpad sa gubat na yon at pinalaki ng isang malaki at mabangis na leon. Pero dahil sa inggit ng mga asong gubat sa pagkakaroon ni Lupin ng isang anak na kakaiba sa lahat, palagi na itong tinutukso at sinusubukang patayin para mawala sa landas ng hari ng kagubatan. Naniniwala ang mga ito na si Nerio ang papalit sa posisyon ng kanyang ama bilang isang makapangyarihang nilalang sa buong kagubatan. At yun ang hindi matanggap-tanggap ng pinuno ng mga asong gubat na si Pestor. Pero dahil sa kagustuhan nitong matalo si Lupin at maagaw ang trono nito, ay kinaibigan nito si Nerio para pagtangkaang patayin o di kaya naman ay mailayo sa kanyang ama. Tay, may katanungan po ko. Bakit ba palagi na lamang kumukontra sa inyo si Pestor? Hindi pa ba sapat sa kanya na natalo na siya sa duelo nyo? Gusto niyang agawin ang trono ko. Ang gusto niya, siya ang maging hari ng kagubatan. Ilang beses na kaming nagduelo ng asong gubat na yan. Ilang beses ko rin siyang napabagsak at natatalo. Pero wala pa rin siyang kadalaan. Ayaw niyang tumanggap ng pagkatalo. Kaya marahil ikaw ang ginagamit niya para saktan ako. Kaya ang gusto ko ay mangako ka sa akin, anak. Huwag na huwag kang maniniwala sa mga sinasabi niya. Lalo na ang lumapit sa kanya at sa mga kaibigan niya. Mapapahama ka lamang at ayokong mangyari sa iyo yun, anak. Opo, Tay. Pero hindi po ako mananahimik lang kapag narinig ko na naman ang panunukso nila sa akin. Lalo na ang pagsasalita po nila ng masama laban sa inyo. Marami nang naniniwala sa kanya, Tay. Kaya marami na rin po siyang tauhan. Kahit magsama-sama pa sila, anak, hindi ako natatakot sa kanila. Mas natatakot ako kapag may nangyaring masama sa iyo ng dahil sa kanila. Saka hindi sila mananalo sa akin. Nilapitan ni Lupin ang papayang nakapatong sa ibabaw ng lamesang gawa sa sanga ng kahoy. Dahil ang bahay nila ay nasa sanga ng punong nara, pinutol ng kanyang ama ang hinog na papaya saka iniabot sa kanya. Masaya siya sa pagkakaroon ng amang katulad ni Lupin. Bukod sa mabait ay mapagmahal pang ama ito para sa kanya. Kaya nga hindi niya matanggap na maraming galit dito at gustong pabagsakin ang kanyang ama.
Muli niyang pinagmasdan ang kanyang kuko kumpara sa kuko ng kanyang ama bago niya tinanggap ang pagkain. Pero hindi siya nagpapalata na nagkakaroon na siya ng katanungan sa kanyang isip. Ayaw niya nang mas lalong lumaki ang gulo. Para mawala ang pagdududa mo, anak, hindi pa ba sapat sa'yo na naririnig at nakakausap mo ko? Ang mga nakatirang hayop sa kagubatang ito, hindi ba't naiintindihan mo rin silang lahat? Patunay lamang yun na isang pamilya tayo rito. Pasensya na po talaga, Tay. Hindi na po mauulit. Ayos na yon. Basta't huwag mong kalilimutan ang mga ibiniling ko sa'yo. Saka huwag kang pupunta sa tabing kalsada, yung madalas mong puntahan ng mga kaibigan mo. Nakita mo naman na mayroong mga kakaibang bahay sa lugar na yon. Anak, sinasabi ko sa'yo, malulupit ang mga nilalang na nakatira doon. Kahit na anong mangyari, ay wag mong hahayaang makita ka nila. Bakit ang dami pong bawal? Natutuwa lang naman po ako sa mga nagliliwanag nilang mga ilaw eh. Tayo po kasi walang ganun. Kung ano lang ang meron tayo, anak, yun lamang din ang pagditiisan natin. Ibang nilalang ang nasa gilid ng kalsada at hindi natin sila mga kauri. Magtatanong pa sana si Neryo sa kanyang ama, subalit iniwan na siya nito. Mabilis itong tumalon pababa ng kanilang bahay. Nahabol na lamang niya ito ng tingin habang kinakagat niya ang isang hiwa ng papaya na nasa kamay niya. Nang mabusog siya sa kanyang mga kinain, ay nahiga na muna siya sa kanyang higaan. Habang nakatingin sa bubong ng kanilang bahay na gawa naman sa dahon ng anahaw. Nakaipit ito sa sanga ng nara. Hindi niya maiwasan ang hindi magtaka sa ikinikilos ng kanyang ama. Sa tuwing nagtatanong siya sa kanyang ama, ay palagi na lamang itong umiiwas. Lalo na kapag ang pinag-uusapan ay patungkol sa edad niya. Kung ilan lang daw ang guhit na parang bakod sa katawan ng puno, ay yun lang din ang bilang ng kanyang edad. Bigla niyang nahawakan ang nunal niya sa leeg. Ginagawa niya yon kapag nalilito siya sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng isang kaluskos mula sa ibaba ng punong kinatatayuan niya. Kaya't dahan-dahan siyang sumilip sa ibaba. Nagulat siya nang makita ang nakangising si Pastor. Palagi nitong ginagawa ang patagong pagpunta sa bahay nila. Kaya naman, bumaba siya para harapin ito. Napagalitan ka na naman, ano? Dahil nabalitaan ni Lupin na natalo ka sa duelo natin. Hindi mo ako natalo. Dinaya mo ako, Pastor. Traidor ka. Ang lakas ng loob mo magpakita sa akin. Saka anong ginagawa mo rito? Dinadamayan ka. Hindi ka ba masaya na may kaibigan kang handang dumamay sa iyo? Napagalitan ako ng dahil sa'yo. Isa pa, hindi kita kaibigan. Bakit mo pinutol ang baging kanina? Muntik na akong manunod dahil sa ginawa mo. Makakaalis ka na. Hindi na ako sasama sa'yo kahit kailan. Kung ganon, hindi ka interesadong malaman kung sino ang mga kamukha mo. Hindi na rin ako maniniwala sa mga sinasabi mo. Kahit sabihin ko sa'yong may mga nilalang akong nakita na kaawig mo. Andun sila sa tabing kalsada. Yung bahay na maraming mga ilaw. Pwede ba? Tigilan mo na ako. Kung may plano ka na naman para ilayo ko sa ama ko, pues hindi ka magtatagumpay, Pastor. Makakaalis ka na. Nag-aaksaya ka lamang ng oras mo dito. Magsasalita pa sana si Pastor nang bigla itong bumagsak sa lupa. Malayo ang tinalsikan nito, ilang dipaan layo kay Neryo. Parehas silang nagulat ni Pastor sa biglang pagdating ni Lupin, ang hari ng kagubatan. Nakita niya ang nakatayo niyang ama sa likod nito. Galit na galit itong humakbang papalapit sa nakahigang si Pastor. Layuan mo ang anak ko kung ayaw mo mamatay sa mga kamay ko. Anak, isa kang hangal. Nakikita mo ba ang itsura niya kumpara sa itsura mo?
Patutunayan ko na hindi siya nararapat sa lugar na ito. Kamalasan lamang ang dala ng batang yan. Bata? Tay, bakit po niya ako tinawag na bata? Huwag kang sumali sa usapan namin, Neryo. Umakyat ka na sa bahay. Masyado na madilim ang paligid. Ako na ang bahalang makipag-usap sa kanya. Bakit, Lupin? Ayaw mo bang marinig niya kung ano ang totoo? Patatalsikin ko ang batang yan. Maghintay ka lang at magtatagumpay rin ako. Talagang wala ka ng takot sa ama ko. Hindi siya magiging hari ng kagubatan kung mahina siyang katulad mo. Tumigil ka! Hari-hari! Kalokohan! Nagkataon lang na walang may gustong lumaban sa kanya. Ni hindi nga namin siya kauri. Isa siyang leon at hindi siya nababagay sa lugar namin. Kayo ng ama mo ang mga agaw ng teritoryo at hindi rin ako takot sa kanya. Wala kang teritoryo dito, Pastor. Kaya tigilan mo na ang paghahangad sa trono dahil walang ganun sa gubat na to. Lahat ay pantay-pantay ang karapatan. Ilang beses ko na pinatunayan sa lahat na wala kang kakayahan para matalo ako. Kaya sumuko ka na lamang at layuan mo na ang anak ko. Hindi! Patatalsikin ko ang batang yan at hindi mo ko mapipigilan. Galit na napatayo si Pastor habang umaangil at nakalabas pa ang matatalas nitong mga pangil. Tumutulo ang laway nito sa bibig dahil sa matinding galit. Patuloy ito sa pag-atras at bakas sa mga mata nito ang pagbabanta habang palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa ng kanyang ama. Makakaalis ka na at huwag mo nang guguluhin ang anak ko kahit kailan. Kapag nagkita ulit tayo, hindi na ako magdadalawang isip na paslangin ka. Maaaring lamang kayo ngayon, kaya wag mo kong pagbabantaan. Maghintay ka lang. Darating ang araw na malalaman ni Neryo ang totoo. Pagsisisihan mong nagsinungaling ka sa kanya. Tandaan mo yan, Lupin. Tandaan mo! Tumigil ka! Kaya ka nilalayuan ng mga kaibigan mo dahil ang hilig mong makialam sa buhay ng may buhay. Hindi ka namin kadugo at lalong hindi ka kabilang sa pamilya namin. Isa ka lang nilalang na walang gusto kundi ang sumira ng pamilya ng may pamilya. Ang lakas ng loob mong magsabi ng pamilya. Ewan ko na lang kapag hindi siya nawala sa'yo, kapag nalaman niya kung ano ang totoo. At ikaw naman, Neryo, puntahan mo ang lugar na sinabi ko sa'yo at malalaman mong matagal ka nang niloloko ng tatay mo. Nasugatan tuloy ako. Buwisit! Hindi ako naniniwala sa'yo. Si tatay ang pamilya ko. Kaya makakaalis ka na, Pastor. Tandaan nyo, ako ang maghahari sa kagubatan ito pagdating ng araw. Kapag napunta na sa kamay ko ang mutya ng buhay na bato, kayong dalawa mismo ng anak mo ang ililigpit ko o itatapon sa lugar na walang makakapagbigay ng tulong sa inyo. Ang mutya ba ng buhay na bato ang pinagmamalaki mo? Kahit na kailan ay hindi yun napupunta sa'yo. Dahil ipinagkakaloob lamang yun sa isang nilalang na may busilak na puso. Kaya huwag ka nang maghangad. Isa pa, isang manunugis ng aswang ang may tanga nun. Kaya sigurado kong mabibigo kang makuha yun. At sino karapat-dapat na magkaroon ng mutya ng buhay na bato? Si Neryo ba? Ha! Nagpapatawa ka ba? Isa siyang tao. Imposibleng makita niya ang mutya ng buhay na bato. Patutunayan ko na ako ang magtataglay ng lakas ng mutya. Kakainin mo ang lahat na mga sinabi mo ngayon. Walang silbing hari! Yun lang ang sinabi ni Pastor at mabilis na itong umalis sa harapan ni Lupin at Neryo. Nagkatinginan ang mag-ama bago umakyat sa puno na hindi naman kataasan. Walang gustong magsalita o magtanong ng tungkol sa mga sinabi ni Pastor, habang si Neryo ay abala sa pag-iisip ng mga bagay na unti-unti nang gumugulo sa kanyang isipan. Matagal na niyang nararamdamang kakaiba siya. Ayaw niya lang saktan ang damdamin ng kanyang ama.
Maraming natutunan si Neryo sa kanyang ama, maging sa kanyang mga kaibigan. Alam niya kung paano siya makipag-usap sa mga ito. Maging ang paggamit sa iba't ibang klaseng sandata ay natutunan na rin niya mula sa kanyang ama. Sinanay siya nito para matuto siya kung paano niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pakiramdam niya ay parang may kulang pa rin kahit na ibinigay na sa kanya lahat ng kanyang ama. Parang may hinahanap pa rin siya na kasagutan na magbibigay sa kanya ng linaw kung bakit naiiba siya sa mga ito. Habang nakahiga na siya at katabi ang kanyang ama, ay hindi mawala-wala sa isip niya ang mga sinasabi ni Pastor tungkol sa kanya. Kahit nakapatong ang kanyang braso sa kanyang mga mata, ay hindi siya dalawin ng antok. Hindi mawala sa isip niya ang mga bahay sa tabing kalsada. Matagal na siyang nakatingin sa lugar na yon, pero kahit kailan ay hindi niya nakikita ang mga itsura ng nilalang na nakatira doon. Maingat siyang bumangon habang inaaninaw kung natutulog na nga ba ang kanyang ama. Mabilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa naiisip niyang gawin. Sa pangalawang pagkakataon ay muli niyang susuwayin ang kanyang ama. Halos patingkayad siyang naglakad sa paanan nito. Wag lang siyang lumika ng ingay. Paglabas niya ng kanilang bahay sa itaas ng puno ng nara, ay muli niyang sinulyapan ang kanyang ama na payapa pa ring natutulog sa sanga ng puno. Patawarin niyo po ako, Tay. Pero gagawin ko po ito para sa ikatatahimik po ng kalooban ko. Saka ako na lamang po haharapin ang galit niyo. Sana'y maintindihan niyo po ako. Kailangan kong malaman kung ano ba talaga ang nilalang na nakatira sa bahay sa gilid ng kalsada. Sa kanya nilisan ang lugar na yon. Tumakbo siya na parang isang leon. Halos hindi lumapat ang kanyang paa at kamay sa lupa sa bilis ng takbo niya papunta sa gilid ng kalsada sa paanan ng bundok. Ilang oras din ang kailangan niyang takbuin para marating ang lugar na yon. Ang mga baging na nakasabit sa puno ay mabilis niyang nilambitinan, makatawid lang sa kabilang puno. Yun ang isa sa kakayahan ng mga unggoy na napag-aralan niya ng gayahin. Pagkalipas ng 1.5 oras na pagtakbo, sa wakas ay narating na niya ang gilid ng kalsada. Maraming ilaw, maliwanag ang paligid na parang masayang tumira roon. May mga nakatayong poste sa bawat gilid ng kalsada. Tahimik ang labas ng bahay, kaya matyaga pa siyang naghintay sa lugar na yon. Nagbabaka sakali siyang may makitang mga nilalang na sinasabi ni Pastor na kahawig niya. Kaya ilang saglit pa ay nanlaki ang kanyang mga mata. Nakita niya ang isang lalaki na katulad ng kanyang itsura. Napatingin siya sa kanyang palad habang sinisipat ang kanyang daliri sa kamay. Saka muling titingin sa nilalang na nagtatago rin sa likod ng bahay. Ang kanyang mga kamay, katulad din sa akin. Saka wala siyang buntot. Totoo ang sinasabi ni Pastor. Pero bakit? Bakit sinasabi ni Tatay na wag ako magpakita sa kanila? Matagal na nagtago si Neryo sa makapal na halamang gubat. Kitang-kita niya ang nilalang na nakatayo sa likod bahay na gawa sa kawayan at kugon. Pero nagulat siya sa sumunod na nangyari. Nagbago ang anyo ng lalaki. Humaba ang bibig nito. Ganon din ang tenga nito. Tumubo ang buntot at balahibo ng nilalang. Napaatras siya sa kanyang pinagtataguan dahil biglang kumislap ang mapupula nitong mga mata sa refleksyon ng liwanag ng buwan. Hindi! Hindi siya ordinaryong nilalang! Isa siyang asong gubat na kalahi ni Pastor! Kung ganun, talagang anak kaya ako ni Tatay at balang araw ay magiging isa rin akong ganyan. Punong-puno ng pagkalito ang isip ni Neryo ng mga sandaling yun. Patuloy siya sa paghakbang ng paatras. Lalo pa at hindi isa, kundi 5 nilalang ang mabilis na nagpalit ng anyo sa likod ng bahay ng mga kubong nakatayo sa gilid ng kalsada. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang sa pag-alulong ng mga ito ay sabay-sabay na napatingin ang mga asong gubat sa gawi niya.
Nanlalaki ang kanyang mga mata nang dahil sa gulat. Naku, lagot! Nakita na nila ako! Paano kaya nilang nalaman na nandito ako? Wala nang inaksayang oras pa si Neryo. Mabilis siyang tumakbo papalayo sa lugar na yon. Naramdaman niya ang pagsunod ng mga ito sa kanya, kaya mas lalo niyang binilisan ang kanyang pagtakbo. Pero huli na, dahil nagawa na ng mga itong harangan ang kanyang daraanan. Ang 5 asong gubat na may mapupulang mga mata ay nakangising humahakbang papalapit sa kanya. Tumutulo ang mga laway nito habang ikinakaskas ang unahang paa sa lupa. Saka inilabas ang malasangan nitong dila. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Hindi niyo ba alam na anak ako ng hari ng kagubatan? Tila hindi naiintindihan ng mga asong gubat ang sinasabi ni Neryo dahil wala siyang kaalam-alam na iba ang lingwaheng lumalabas sa kanyang bibig. Kaya naman, imbis na matakot, ay sabay-sabay pa ang mga ito sa pag-atake sa kanya. Nagawa niya kagad na makatalon sa baging bago pa man siya abutan ng mga ito. Maigpit siyang humawak sa taling baging at nagpalipat-lipat sa mga puno. Nagpaikot-ikot siya sa pagsabit sa baging, sabay sipa niya sa mga mukha ng asong gubat na hindi makalapit sa kanya dahil sa kanyang bilis. Napangiti siya nang maramdaman niya sa kanyang sarili na kaya niyang labanan ang mga nilalang. Ano? Kala niyo wala pala kayong binatbat eh! Lumaban kayo! Magpasalamat kayo dahil wala akong dalang sandata! Dahil kung hindi lang sipa matitikman niyo sa akin, kundi gigilitan ko talaga mga leeg niyo gamit ang talim ng aking punyal! Mas lalong naging agresibo ang mga asong gubat sa pag-atake kay Neryo, pero naiiwasan niya ang bawat kagat ng mga ito. Nagagantihan niya yun kagad ng sipa sa muka, kaya lang ay hindi niya napansin na merong baging na malapit ng maputol. Saktong paglipat niya sa baging na yon, ay naputol na kagad yon at bumagsak siya sa lupa. Naramdaman niya ang pagtama ng ugat ng puno sa kanyang likod. Halos mamilipit siya sa sobrang sakit. Kaagad siyang nilapitan ng mga asong gubat at pinagtulungan siyang kagatin ng mga ito. Naramdaman niya ang pagbaon ng pangil sa kanyang kalamnan, kaya't napasigaw siya ng malakas dahil sa kirot. Tulong! Tulungan niyo ako pakiusap! Dahil naunahan na si Neryo ng takot, ay hindi niya na napansin ang sugat niya sa binti at hita at braso. Kaya naman, hindi niya na magawang makakilos pa. Mabilis siyang gumapang sa lupa habang abala ang mga asong gubat sa pagkagat sa kanya. Pakiramdam niya, biglang naparalisa ang buo niyang katawan. Kasunod ang pag-agos ng mainit na likido sa kanyang katawan. Pilit niyang nilalabanan ng mga ito hanggang sa dumating ang isang matandang lalaki. May hawak itong tungkod na gawa sa kahoy na matinik. Parang gawa yon sa katawan ng lukban na madalas niyang nakikita sa tabing ilog. May suot itong mga kwintas mula sa iba't ibang uri ng bato. Malakas nitong tinuktok sa lupa ang hawak nitong tungkod at sa hindi malamang dahilan, sabay-sabay na natumba ang mga asong gubat sa lupa. Hindi makabangon ng mga ito, habang si Neryo naman ay hindi makapaniwala sa lakas na taglay ng matanda. Mabilis siyang nilapitan ng matanda at inalalayan siyang tumayo. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng matanda, pero nang maitayo siya nito, ay hinarap muna ng matandang lalaki ang mga umatake sa kanya. Dahil sa takot ng mga nakabangon na asong gubat, ay mabilis na kumaripas ang mga ito ng takbo at nawala sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Saka lang naramdaman ni Neryo ang panginginig ng kanyang tuhod, kaya't muli siyang napalugmok sa lupa. Tulungan niyo po ako! Gusto ko na po umuwi sa amin! Ano? Anong sabi mo, bata? Kahit anong sabihin ng matanda, ay hindi rin yun maiintindihan ni Neryo at hindi rin maiintindihan ng matanda. Nagtataka siya sa salita ng lalaking tumulong sa kanya. Sumunod na lang siya rito nang bigla nitong tinignan ang kanyang sugat sa katawan. Walang pang itaas na damit si Neryo. Tanging balat lang ng usa ang nagsisilbing kasuotan niya
sa pang-ibaba niyang katawan. Ang mabuti pa ay dalhin na muna kita sa bahay ko. Masyadong malalim ang mga sugat mo sa katawan. Puro angil lamang ang naririnig ko mula sa iyo. Para kang leon kung umangil. Nakakunot ang noo ni Neryo nang bigla siyang buhati ng matanda. Hinayaan niya lang ito sa ginagawa habang naririnig niya ang hingil nito sa paglalakad. Ilang minuto pa ay nakarating na sila sa bahay na gawa sa kawayan at ang bubong naman ay gawa sa dahon ng anahaw. Katulad yun ng kanilang bubong pero hindi ng itsura ng tirahan. Pagpasok nila sa loob ng bahay ng matanda ay ibinaba siya nito sa upuang gawa sa kawayan. Mabilis itong pumasok sa silid nito at pagbalik ay meron na itong isang uri ng kwintas na may balot ng kulay pulang tela ang palawit. Kaagad nitong isinuot sa kanyang leeg ang kwintas na yon. Oh, hayan! Sa'yo na ang mutya ng buhay na bato. Para alam ko kung ano ang ibig sabihin ng mga tunog na lumalabas sa bibig mo. Hindi tayo magkaintindihan eh. Panay lang ang angil mo. Alam kong isa kang bata na nakatira sa kagubatan. Sa pagkakatanda ko, 2 beses na kitang nakitang nakikipaglaro sa mga hayop sa gubat. Ano po ba ang bagay na nasa leeg ko? Oh, yan! Hindi naiintindihan na kita. Ang mutya na yan ay para sa mga nilalang o hayop na gusto kong makausap. Kasi kanina, ang dating ng salita mo sa akin, puro pag-angil lamang ng isang hayop. Kaya naman ganyan ka magsalita. Hindi ko po masyadong naiintindihan kung ano po ang ibig niyong sabihin. Ang mahalaga po naiintindihan niyo na po ang mga sinasabi ko. Kailangan ko nang umuwi sa amin. Nag-aalala na ang aking ama. Tumakas lang ako sa kanya Pero nasa paligid pa rin ng mga aswang na umatake sa iyo kanina. Isa pa, hindi kita papayagang umalis dahil sa mga sugat mo. Ano pong sabi niyo? Aswang? Aswang po ang tawag sa mga asong gubat na may mapupulang mga mata? Hindi sila ordinaryong asong gubat. Sila ang mga nilalang na nagtatago sa anyo bilang isang asong gubat. Ang palatandaan sa kanila ay ang mapupula nilang mga mata. Kauri mo sila, isang tao. Teka, sandali lang. Tao? Tawag niyo sa akin tao? Tama ka. Hindi mo ba alam yon? Isinama kita rito dahil sa magiging epekto ng kagat nila sa sugat mo. Katulad ng sinabi ko, hindi sila mga asong gubat lamang. Sila ang mga aswang na uubos sa mga nilalang na nakatira sa kagubatan. Teka, kanina pa tayo nag-uusap Hindi ko pa alam kung ano ang pangalan mo at kung taga saan ka. Neryo ang pangalan ko at sa kagubatan ako nakatira. Wala po akong ina, pero meron akong ama. Kayo, ano pong tatawag ko sa inyo? Hindi pa rin ako nakakapagpasalamat sa tulong na binigay niyo sa akin at sa binigay niyong kwintas na to. Tawagin mo na lamang akong Lolo Teloy. Dito talaga ako nakatira. Isa akong manunugis ng aswang. Meron akong anak na babae na nakakulong naman sa mental hospital. Nasiraan siya ng ulo dahil sa mga nangyari sa kanya. Pero sa awa naman ng Diyos, ay unti-unti na siya bumabalik sa dati. Ano? Gusto mo bang iatid kita sa bahay niyo pagkatapos kitang gamutin? Naku, wag na. Malayo ang bahay namin sa lugar na to. Isa pa, hindi yung katulad ng bahay nyo. Ang bahay namin, puno ng narayon, tapos may sahig kami na bilog na kahoy. Mahihirapan lang kayo. Sa katunayan nga, ako lamang ang may gawa nun Kakaibang bahay naman pala ang bahay nyo. Ilang taon ka na ba? Sabi po ni tatay, ako ay 9 na taong gulang. Ibabalik ko na po ang mutyang to. Nabanggit po kasi ni tatay ang tungkol sa mutyang to. At may busilak na pusulan daw po ang karapat dapat na magtaglay nito.
Kaya nga sa'yo ko yung ibinibigay eh. Alam kong busilak ang puso mo. Ang totoo niyan, sinadya ko talagang ibigayan sa'yo. Isang mutyayan ng batong buhay na kayang pumatay sa mga aswang na umatake sa'yo kanina. Ewan ko ba kung bakit magaan ang loob ko sa'yo. Kahit nung una pa lang kitang nakita habang nakikipaglaban sa mga asong gubat. Hindi ba't nabanggit ko naman sa'yo na pangalawang beses na itong pagkikita natin? Saka, ang epekto ng mutya na yan ay para mas lalo tayo magkaintindihan. Pero sa ngayon, kailangan na muna nating gamutin ang mga sugat mo. Maraming salamat, Lolo Teloy. Medyo mainit na nga po ang pakiramdam ko at masakit po ang mga sugat ko sa katawan. O sige na, maiga ka na muna dyan. Epekto yan ang kagat nila at may laso niyan. Isa pa, medyo madilim pa sa labas at nawala na rin ang liwanag ng sikat ng buwan. Kaya mas makabubuti kung hihintayin mong lumiwanag ang paligid bago ka umuwi sa inyo. Inihatid ni Lolo Teloy si Nerio sa kwarto nito. Habang papalapit siya sa higaan, ay palakas ng palakas ang panginginig ng kanyang katawan. Hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang laway. Ganon din ang pagtirik ng kanyang mga mata. Kaya nagawa niyang makahiga ng mabilis sa katre na gawa sa kawayan. Ganon din ang pagmamadali ng matanda sa pagbubukas ng lumang aparador nito. Meron itong kinuha sa loob at dahil nanlalabo na ang kanyang paningin dahil sa sakit ng kanyang sugat, pinakiramdaman na lamang niya ang gamot na lumapat sa kanyang sugat. Maya-maya lang ay nawala na ang sakit ng sugat niya, pero ang pumalit naman ay ang pamimigat ng talukap ng kanyang mga mata. Bago siya hinila ng antok, ay naalala pa niya ang kanyang ama. Tiyak na nag-aalala na ito sa kanya kapag napansin nitong wala siya sa tabi nito. Pero kahit na anong gawing pagpupumilit niya na bumangon, ay tuluyan na nga siyang nakatulog. Tirik ang araw nang magising siya sa kwarto ng matanda. Dahan-dahan niyang inilinga ang kanyang paningin sa paligid ng kanyang silid. Bagya na lamang din ang nararamdaman niyang sakit sa kanyang sugat sa kanyang katawan. Nakatulong ang kulay puting tela na benda sa mga tama ng kagat sa kanyang katawan. Maya-maya pa ay narinig niya ang mahihinang yabag ng paa ng matanda. May dala itong mainit na sabaw na nakalagay sa mangkok na nakapatong sa malapad na tabla ng kahoy. Bigla siyang nakaramdam ng gutom. Kahit na ngayon lamang siya nakakita ng ganong klaseng pagkain. Madalas na kinakain niya ay prutas. Magkakasunod na paglunok ng laway at pagkalam ng kanyang sikmura ang narinig ng matanda mula kay Nerio. Sige na iyo, kumain ka na muna nang makabawi ka ng lakas. Masyadong mataas ang lagdat mo kagabi, kaya alam kong mahina pa rin ang katawan mo ngayon. Ipinagluto na lamang muna kita ng sinabawang baboy na may papaya. Bago ka umuwi, ay kailangan mong magpalakas. Hindi ko po alam kung paano kainin to, Lolo Teloy eh. Napansin ni Nerio ang pagkunot ng noo ni Lolo Teloy. Baka sa mukha nito ang pagtataka sa sinabing yun ng bata. Sinabayan naman niya yun ng pagbangon niya sa katre at hindi inaalis ang paningin sa mangkok na dala ng matanda. Maya-maya pa ay inilapag na yon sa lamesang gawa sa kawayan. Teka. Ang ibig mo bang sabihin ay hindi ka pa nakakatikim ng pagkain ito? Isang uri lang ito ng inumin na kayang magbigay ng lakas sa iyong katawan. Mangyaring palaging bunga lamang po ng mga puno ang natitikman ko. Yun po ang pagkain ko. Ito pong umuusok na sabaw. Talagang ngayon lamang po ako nakakita ng ganito. O sige. Naiintindihan ko na. Susubuan na lamang kita ng makakain ka na. Mas masarap kainin ito kapag mainit ang sabaw. Hindi na nga napigilan ni Nerio ang matanda nang dumampot ito ng kutsara sa mangkok nito. Sinubuan siya nito at nang malasahan niya ang mainit na likido sa kanyang lalamunan na may konting asim, ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi maitago sa kanyang muka ang saya
nang matikman ang pagkain. Masarap yun at kakaiba ang lasa. Pero mabilis ding nawala ang ngiti niya sa labi nang maalala ang kanyang ama. Marami siyang itatanong dito, ngayong alam na niya kung ano ang tawag sa kanya. Halos pamawisan siya nang maubos niya ang pagkaing ibinigay sa kanya ng matanda. Sandali lamang siya nagpahinga. Pagkatapos ay inabutan na siya ng matanda ng isang uri ng kasuotan na ibang-iba sa suot niyang damit. Oh, heto. Magsuot ka na muna ng pang-itaas na damit nang hindi sumakit ang sikmura mo. Salamat po. Pero hindi ko po matatanggap yan, Lolo Teloy. Ayoko pong malaman ng aking ama na nagpunta po ako sa lugar na to. Maigpit niya po akong pinagbabawalang makisalamuha sa mga tao. Sige po, aalis na po ako. Baka kagabi pa po ako hinahanap ng aking ama eh. O sige, ikaw ang bahala. Ito na lamang ang dalin mo. Isa itong uri ng tungkod na gawa sa kahoy ng lukban. Magagamit mo ito laban sa mga masasamang elemento na makakasalubong mo sa daan. O sige na, huwag mo na itong tanggihan. Sana ay hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Sana nga po. At kung ano man pong klaseng nilalang ang mga makakasalubong ko sa daan, sana po ay hindi na maulit sa akin ng muntik na ako mapahamak. Ayoko po kasing mag-alala sa akin ng aking amay. Talagang mahal na mahal mo ang iyong ama. Maswerte siya sa pagkakaroon ng isang anak na katulad mo. Kaya lang po eh, Kaya lang ano, Neryo? bakit kaya hindi ko po siya kamuka? Siguro, nagmana ka sa iyong ina. Ganun naman talaga, lalo na kung solong anak ka lang. Siguro nga po. Sige po, tatanggapin ko po itong tungkod. At marami pong salamat ulit sa tulong nyo. Pagkatapos magpaalam, ay mabilis siyang lumabas ng bahay ng matanda. Katulad ng nakasanayan niyang paglalakad, habang papalayo siya sa bahay ng matanda, ay hindi pa rin nakaligtas sa kanyang paningin ang bakas ng pagtataka sa mukha ng matanda. Siguro dahil kakaiba talaga ang paraan niya ng kanyang paglalakad. Pagdating niya sa gitnang kagubatan, ay muli siyang kumapit sa mga baging na nakalaylay sa mga puno at nagpalipat-lipat siya sa bawat punong madaraanan niya. Pero natigil siya sa paglukso at tumalon siya sa lupa nang makita ang grupo ni Pestor na nakaabang sa kanya. Nakangisi ang mga ito na parang nang aasar at nahuhulaan kung saan siya nanggaling. Alam kong pupunta ka sa lugar na sinasabi ko sa'yo. Aminin mo man sa hindi, may nabubuo ng tanong sa iyong isipan. Ano? Tama ba ako? Tila nang aasar pa ang paraan ng pagsasalita ni Pestor habang naglalakad ito ng paikot kay Neryo. Napansin na rin ito ang mga benda sa kanyang katawan, maging ang hawak niyang tungkod. Pero mas natigilan ito sa suot niyang kwintas. Bakas sa mga mata ng asong gubat na si Pestor ang inggit. Hindi mo na maitatanggi kung saan ka nanggaling. Kaya lang, mukhang huli na ang dating mo. Napabagsak ko na ang iyong ama. Wala na siya. Tiyempong-tiyempong pag-alis mo kagabi. Malaya namin na isagawa ang mga binabalak naming gawin sa kanya. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Neryo sa sinabing yun ni Pestor. Alam niyang hindi ito nagbibiro. Maigpit na hinawakan niya ang kanyang tungkod at hinarap ang asong gubat, kasama ang mga alagad nito na nakangising umaangil pa sa kanya. Hindi rin maitatago ang hindi pagkakagusto ng mga ito sa pananatili niya sa teritoryo ng kanyang ama. Mga hayop kayo! Anong ginawa niyo sa ama ko? Hanggang ngayon ba naman ay naniniwala ka pa rin anak ka niya? Kalokohan talaga. Kahit alam mo na ang buong katotohanan, ay nagbubulag-bulagan ka pa rin. Ang tanong ko, sagutin mo! Nasaan ang ama ko? Anong ginawa niyo sa kanya? Wala na siya. At totoo ang sinasabi ko. Patay na ang ama mo. At kahit saan mo siya hanapin, ay wala na siya. Hindi mo na siya matatagpuan.
Natangay na siya ng malakas na agos ng tubig dahil sa paghahanap sa'yo. Sinabi ko naman, di ba, na kaya kong paghiwalayin kayo. Hindi! Hindi totoo yung sinasabi mo! Hindi! Huwag mo akong linlangin! Hayop ka! Dahil sa oras sa papatunayan ko niloloko mo lang ako! Ako mismo ang papatay sa'yo! Tanggapin mo na lang ang kapalaran niya. Wala na siya. Natalo ko na siya. Binitiwan ni Neryo ang hawak niyang tungkod at sinuntok niya ang muka ni Pestor, pero hindi ito natinag. Sa halip, tumawa lang ito ng malakas na parang masaya pa ito sa reaksyon ng kanyang muka. Lalo na nang pumatak ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi pa siya nasiyahan. Mahigpit niyang sinakal ang leeg nito. Pagsisisihan mong nabuhay ka pa! Matitikman mo ngayon ang ganti ko sa ginawa mo sa tatay ko! Hindi ka magtatagumpay. Isa ka lang batang walang silbi. Ampong ka lang, kaya wala ka rin karapatang maghari-harian sa kagubatang ito. Patutunayan ko sa inyo ng tatay mo na ako ang dapat na maghari sa kagubatang ito. Mamamatay na muna ako bago ka magtagumpay! Patutunayan ko sa'yo na kahit bata lang ako, kayang-kaya kitang pabagsakin! Katapusan mo na! Ah! Lalaban ako hanggang sa aking huling hininga! Magkakasunod na pinagsususuntok ni Neryo ang muka ni Pestor, at nang makakuha siya ng pagkakataon ay mabilis niyang dinampot ang kanyang tungkod. Buong lakas niyang ipinalo ang kanyang tungkod sa katawan ni Pestor. Nagulat siya nang tumalsik ito sa malayo. Parang may kung anong malakas na enerhiya ang gumapang sa kanyang sandata at nagawa nitong pabagsakin si Pestor. Ang apat nitong mga kasama ay atras-abante ang ginagawa. Hindi malaman ng mga ito kung susugod ba o aatras sa kanya. Ano pang hinihintay nyo mga inutil? Hindi siya taga rito, kaya nararapat lamang na palaya ang sinasampid na yan. Wala na siyang kakampi. Patay na ang kanyang amang silupin. At ako na ang hari. Hindi kayo magtatagumpay! Hindi papatay ang aking ama hanggat hindi ko nakikita ang kanyang katawan! Kaya kayo ang umalis sa lugar na to! Kampon kayo na masasama! Sugurin nyo na! Huwag nyo sabihin na tatakot kayo sa isang batang mahina! Hindi sumunod ang mga asong gubat sa utos ni Pestor, kaya ito na mismo ang sumugod sa kanya. Malalaki ang hakbang ng mga paa ni Pestor na tumalon pasugod sa kinatatayuan ni Neryo. Pero maagap niyang naiwasan yun. Sinalubong niya ng pagpalo ng tungkod na tumama sa leeg ni Pestor. Bumagsak ito pasadsad sa lupa. Saka naman natigilan si Neryo sa biglang pagbilis ng kilos niya. Nagawa na ring sumugod ng mga asong gubat para pagtulungan siya ng mga ito. Subalit sa bawat pagtama ng kanyang tungkod sa katawan ng mga alagad ni Pestor ay bumabagsak ang mga ito sa lupa. Hindi sila makabangon habang bumubulwak ang dugo sa mga bibig nito. Nilapitan niya ang nakahandusay na si Pestor at itinukod niya ang kanyang tungkod sa leeg nito. Kaya wag mong mamaliitin ang kakayahan ng isang batang katulad ko! Baka nakakalimutan mo, isa akong anak ng hari ng kagubatan! Hanggang ngayon niloloko mo pa rin ang sarili mo. Tumigil ka! Nasaan ang tatay ko? Sumagot ka! Puntahan mo sa ilog. Doon ko siya itinapon pagkatapos ko siyang kagatin sa batok. Kaya patay na siya sa sugat at pagkalunod. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa si Neryo sa kanyang narinig mula kay Pestor. Kaya mabilis siyang tumakbo at iniwan ang mga kalaban habang nakahandusay ang mga ito sa lupa. Habang tinatahak naman niya ang daan papunta sa ilog, ay panay din ang tulo ng kanyang mga luha. Hindi maaari! Tay! Patawarin niyo po ako! Hindi ko po sinasadyang takasan kayo! Hindi ko po sinasadya! Una niyang pinuntahan ang kanilang tirahan dahil umaasa pa rin siyang niloloko lamang siya ni Pestor. Subalit wala roon ang kanyang ama.
Kaya halos mabingi siya sa tibok ng kanyang puso dahil sa pag-aalala. Hindi niya maipaliwanag ang takot at galit para sa kanyang sarili. Kung hindi siya umalis ng gabing yon, hindi siguro napahamak ang kanyang ama. Sunod niyang pinuntahan ang ilog. Pagdating niya, ay halos malula siya sa taas nun. Gusto niyang isipin na makikita pa niya ang kanyang ama na buhay. Ngunit sa lakas ng ragasan ng tubig, imposibleng makaligtas pa ito. Tay! Tay, nasan ka? Patawarin niyo po ako. Nagkamali ako. Hindi ko po sinasadyang iwan kayo, Tay. Tay! Tay, nasan ka? Tay! Umalingaw-ngaw ang boses ni Neryo habang nakatayo sa gilid ng ilog. Tila nakikisimpatya ang panahon sa kanyang pagdadalamhati dahil kumulog at kumidlat. Kasabay ng pagdilim ng kalangitan at pagbuhos ng malakas na ulan. Dumilim rin ang paligid kasabay ng malalakas na sigaw ng pag-iyak ni Neryo. Tay, nandito na po ako! Nasaan ka? Magpakita ka, Tay! Tay! Nanghihinaw na paluhod sa lupa si Neryo habang ang tilamsik ng putik sa kanyang nabasang katawan ay ginapangan na ng lamig ng hangin. Kumirot ang kanyang sugat dahil sa nabasa na ng ulan ang telang nakatali sa kanyang sugat. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang yakap ang tungkod. Wala siyang tigil sa pag-iyak at pagtawag sa pangalan ng kanyang ama. Sobra siyang nagsisisi sa kanyang ginawa. Pakiramdam niya, mag-isa na lamang siya sa mundo. Pagkatapos ng sakit na kanyang nararamdaman sa pagkawala ng kanyang ama, ay napalitan naman yun ng galit para kay Pestor. Pagbabayaran ni Pestor ang ginawa niyang ito sa inyo, Tay. Lahat ng may kinalaman sa pagkawala niyo, mananagot silang lahat sa akin. Tumayo si Neryo at tumingala sa langit habang malakas na sumisigaw. Kaya kitang-kita niya ang pagguhit ng kidlat sa kanyang tungkod at sa suot niyang mutya ng batong buhay. Lumiwanag ang kanyang paningin dahil sa pagtulay ng malakas na enerhiya sa kanyang buong katawan. Nanuot yun hanggang sa kahuli-hulihang piraso ng kanyang ugat. Bigla siyang nanghina, kaya't napalugmok siya sa lupa. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagluha. Nanatili siya sa ganong posisyon habang dahan-dahang humiga sa putik. Tumatama ang patak ng ulan sa kanyang muka habang naririnig pa rin niya ang malakas na pagkulog at pagkidlat. Hindi na niya namalayan ng oras. Medyo madilim na nang siya ay bumangon. Pinagmasdan ni Neryo ang hawak niyang tungkod, pati na ang suot niyang kwintas. Hindi siya maaaring magkamali. Nakita niyang nagkaroon ng kulay pulang liwanag ang suot niyang kwintas. Maging ang kanyang tungkod. Isang bagay na sobra niyang pinagtatakahan. Hindi pa rin tumigil ang ulan, pero hindi maitatanggi ang biglang paglakas ng kanyang pandinig, pangamoy at pakiramdam sa paligid. Alam niyang may mga nilalang na nakatayo sa kanyang likuran. Nagbago rin ang simoy ng hangin. Amoy na nabubulok na laman ng hayop. Pamilyar yun sa kanya at alam niya, ito na ang aswang na tinutukoy ng matanda. Dahan-dahan siyang humarap sa mga ito. Tila dito niya gustong ibaling ang galit niya. Kung ayaw niyo pang mamatay, makakaalis na kayo. Pero kung gusto na ninyong tikman ang galit ko, lumapit kayo at hindi ko kayo uurungan. Mahigpit na hinawakan ni Neryo ang tungkod at itinutok yun sa mga nakatayong asong gubat. Tila hindi nito alam kung ano ang nasa katawan niya, kaya imbis na umatras ay pasugod ang mga ito na umatake sa kanya. Sinabayan niya yon ng kanyang pag-ikot sa ere at saktong pagharap niya ay tinamaan ng mga ito sa katawan. Halos lumipad ang mga ito sa lakas ng epekto ng kanyang sandata. Kasunod, ang pagliwanag ng kanyang suot na mutya. Biglang nagtaklob ang mga ito ng mga mata. Tila nasisilaw ang mga asong gubat sa lakas ng liwanag.
Sinamantala niya ang pagkakataon, mabilis niyang nilapitan ang mga ito at pinagpapapalo niya ng kanyang tungkod. Sa pagbaon ng tinik ng kanyang sandata sa katawan ng mga ito, bumulwak ang dugo sa sugat at nagkikikisay ang mga katawan na pilit na ibinabaon ang kanilang mga ulo sa lupa. Hindi makontrol ng mga ito ang sariling katawan. Kasunod ang pagkasunog na parang papel kahit na may presensya ng tubig at ulan. Wala! Anong klaseng tungkod ba to? Maging ang suot kong mutya. Paano naging ganito ang epekto nito sa katawan nila? Muling sinulyapan ni Neryo ang mga kalaban. Nilapitan niya ito habang gumagapang sa lupa papalayo sa kanya. May sugat na ito sa katawan. Akma na sanang papaluin niya ito ng kanyang sandata nang biglang nagbago ang anyo nito. Naging isang tao na walang suot na damit. Mas lalo nitong hinabol ang hininga nang mawala na ang pagkaaswang nito. Kaya lang, sa muling pagliwanag ng suot niyang mutya ay nasunog na rin ito habang ang mapupulang mga mata ay naging kulay itim. Nagulat na lamang siya sa biglang pagsalita ng pamilyar na boses sa kanyang likuran. Neryo, anak! Ikaw ba yan? Paano mo silang napatay? Tay! Tay! Hindi ka po patay! Hindi ko po alam, Tay. Dahil po yun sa sandata ko. Hindi napigilan ni Neryo ang kanyang sarili. Mabilis siyang tumakbo sa kinatatayuan ng kanyang ama. Mahigpit niya itong niyakap sa bewang. Akala ko po, iniwan niyo na po talaga ako. Kanina ko pa po kayo hinahanap. Ano po nangyari sa inyo? Nakausap ko po si Pistor. Ang sabi niya, patay na raw po kayo. Nakaligtas lang ako, anak. Patraidor silang umatake. Mabuti na lamang talaga. At nakakapit ako sa puno at naisip kita. Kaya sinikap kong mabuhay. Saan ka ba nagpunta? Bakit nawala ka bigla sa tabi ko? Patawarin niyo po ako, Tay. Hindi ko po dapat ginawa yun. Naniwala po ako sa mga sinabi ni Pestor. Pero, paano niyo po may papaliwanag ang mga nilalang na ito? Kauri ko sila, Tay. At nagiging katulad sila ni Pestor. Ano pong klaseng nilalang sila, Tay? Naguguluhan na po talaga ako sa mga nangyayari. Hindi ka maguguluhan, anak. Kung magtitiwala ka lamang sa akin. Yun na nga po ang masakit, Tay. Nagtitiwala naman po ako sa inyo. Pero yung mga nakikita ko, parang may kakaiba po eh. Isa pa, may nakilala po ako kanina. Pareho kami ng itsura. Ang mga kamay niya. At wala siyang buntot na katulad nyo. Tay, pasensya na po. Pero anak po ba talaga niyo ako? Anak kita. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Kagabi lang po ay may umatake po sa akin mga asong gubat. At kapag nasusugatan sila, ay nagiging isa silang tao na kagaya ko. Pati yung Tay. Alam ko na po kaya nakikiusap ako. Huwag po niyong ilihim sa akin ang buong katotohanan. Ampun niyo lang po ako at yun ang totoo. Hindi mo na ba pakikinggan ang mga paliwanag ko, anak? Alam mo kung kano kita kamahal. Magpapaliwanag pa sana si Lupin nang bigla naman dumating si Pestor kasama ang mga alagad nito. Nagulat ito nang makita si Lupin. Nawala ang mapang-asar na angil ni Pestor nang bigla itong lapitan ni Lupin at kinagat kagad sa leeg. Nagpambuno ang dalawa at nabigla si Neryo sa galit na yon ng kanyang ama. Kitang-kita niya kung paanong bumaon ang pangil ng kanyang ama sa leeg ni Pestor. Nagpupumiglas ito, ngunit hindi ito makawala dahil higit na mas malakas ang leon. Kumilos na rin ang mga alagad nito at siya naman ang sinugod. Walang kaalam-alam ang mga asong gubat sa malakas na taglay ng kapangyarihan ng suot na mutya ni Neryo. Kaya paglukso ng mga ito papalapit sa kanyang kinatatayuan, ay sinalubong naman ito ng malakas na pagkalat ng liwanag sa palawit ng kanyang mutya. Bumagsak ang mga ito sa lupa habang umaangil na parang asong nasasaktan. Sina Lupin at Pestor ay biglang natigilan nang makita ang sabay-sabay na pagbagsak ng mga asong gubat sa lupa.
Mabilis na lumapit si Lupin kay Neryo na hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Saka lang nito sinulyapan ang mga naunang asong gubat na nasaktan. Paanong nangyari yun, anak? Paanong nagkaroon ka ng ganyang kalakas na sandata? Dahil dito, Tay. Ibinigay sa akin to ni Lolo Teloy. Ang mutya ng buhay na bato. Ano ka mo? Lolo Teloy? Paano mo siyang nakilala? Kilala niyo po ba siya, Tay? Siya ang mahusay na manunugis ng aswang sa Hadikya. Ang mga taong nag-aanyong asong gubat at baboy ramo. Pumapatay sila ng mga nilalang na pwede nilang gawing pagkain. Lalo na ang mga tao. Tay, alam niyo po ang tungkol sa mga tao? Pati na sa aswang na Hadikya? Patawarin mo ko, anak. Pero siguro ay panahon na para malaman mo ang buong katotohanan. Hindi niya masasabi sa'yo ang lahat. Kaya huwag kang maniwala sa leon na yan. Punong-puno siya ng kasinungalingan. Hindi na ituloy ni Lupin ang balak na pagtatapat kay Neryo dahil inagaw ni Pestor ang atensyon ng mag-ama. Kitang-kita ni Neryo ang galit sa mga mata ng kanyang ama habang nakatingin ito sa nakahigang si Pestor. Kahit nasasaktan ito sa sugat na nasa leeg nito, ay nagawa pa rin ni Pestor na sumali sa usapan. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawang nilalang na nasa kanyang harapan. Unti-unti niya nang naiintindihan ang lahat at tanging sila lang din ang makakasagot sa kanyang katanungan. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit tila pinipigilan ng kanyang ama na malaman niya ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Huwag mo kong piliting patayin ka, Pestor. Hanggat kaya ko pang magtimpi ng galit ko, tigilan mo lang ang pangingialam mo sa buhay namin ng anak ko. Bakit natatakot ka ba? Akala ko talaga napatay na kita. Hindi ka pa natuluyan. Nasolo ko na sana ang buong kagubatan. Ako na sana ang hari ngayon. Bakit ba gustong-gusto mo maagaw ang pagiging hari ko? Ano bang gusto mo mangyari? At pati ang anak ko ay kinugulo mo. Tumayo si Pestor habang nakangising nakatingin sa kanila. Paika-ika itong lumapit sa mga kasamahan nitong hindi pa rin nakakabangon dahil sa malakas na pagkakapalo ni Neryo ng tungkod. Saka ito muling nagsalita. Pinatay mo ang pamilya ko, anak ko at mga magulang ko. Pagkatapos, aasta ka na parang walang nangyari. Imbis na itakwil ka, ay ginawa ka pa nilang hari ng kagubatan. Hindi ba't malaking insulto yon? Alam mong pareho lamang tayong nilalang sa mundo. Hindi ko kasalanan na leyon ako at asong gubat ka lamang. Nahigit akong mas malakas kaysa sayo. Huwag mong isisisi sa akin ang pagkawala ng pamilya mo. Dahil alam mong hindi ko talaga sila maililigtas sa sunog na yon. Kailangan kong unahin ang aking anak. Kung meron bang dapat na gumawa nun sa kanila, ikaw yun. Pero nasa ka ng mga sandaling kinailangan kanila. Kasama ka ng mga kaibigan mong iniwan ka rin sa oras ng kagipitan mo. Pagkatapos, ako ngayon ang ginugulo mo. Huwag kang gumawa ng dahilan para malinis ang konsensya mo. Ikaw talaga ang pumatay sa pamilya ko. Tumigil na kayo! Lalong-lalo ka na, Pestor! Tama ang sinabi ni tatay. Wala siyang kasalanan sa'yo. Ikaw ang dapat sisihin. Ikaw ang dapat na tumigil. Wala kang alam dito. Ikaw pa nga ang naging dahilan kung bakit nangyari ito sa amin. Kung hindi dahil sa dala mong kamalasan, hindi kami magkakaganito. Nagulat si Neryo sa biglang pagsigaw ni Lupin na may kasamang pag-angil. Kitang-kita niya ang bakas ng galit sa mukha ng kanyang ama. Inatake nito ang nakatayong si Pestor. Parang napansin niyang biglang nagkulay pula ang mata ni Pestor. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na wag mong pagsasalita ng malas ang anak ko? Talagang kinagalit mo ko. Nang mapansin ni Pestor ang pamumula sa mga mata ni Lupin, pati na ang pagtaas ng balahibo nito sa katawan, ay kumaripas na kagad ito ng takbo papalayo sa kanyang ama. Pati na ang mga alagad nito
ay kumaripas na rin ng takbo. Hinabol ang mga ito ng kanyang ama, kaya naman sumunod si Neryo sa kanyang ama. Kailangan niyang pigilan ang kanyang ama sa gagawin nitong pagpatay kay Pestor. Ay, wag! Tama na! Huwag niyong gawin yan! Huwag kayong papatay! Kasalanan sa kalikasan yan! Tila wala siyang panama sa bilis ng takbo ng mga ito at bigla itong nawala sa kakahuyan. Kahit saan siya luminga, ay tuluyan nang nawala sa kanyang paningin ang mga ito. Maging ang tunog ng yabag ng mga paa ng kanyang ama. Alam niya na kapag naabutan ng kanyang ama si Pestor, ay malalagay sa panganib ang buhay nito, nahahantong sa pagpatay rito. Kaya kahit masasakit ang kanyang katawan, ay pinilit niyang humabol sa pagtakbo sa mga ito. Halos hindi na lumapat ang kanyang paa sa lupa. Ilang baging din ang kinailangan niyang lambitinan para mabilis niyang mahanap ang kanyang ama. Pero nabigo siya. Ilang minuto ang lumipas ay hindi niya nakita ang bakas ng paa ng kanyang ama. Hanggang sa pagsapit niya sa gitnang kagubatan, tumigil siya sa pagtakbo. Para siyang nabibingi sa katahimikan. Maya-maya pa ay nakaramdam siya ng pag-iinit sa suot niyang mutya. Hindi pa man siya halos nakakalingon sa kanyang likuran, ay tumama na sa kanyang muka ang malakas na kamao mula sa isang lalaki. Kita niya na wala itong damit pang itaas, kaya pagbagsak niya sa lupa ay muntik niya nang mabitiwan ang kanyang tungkod. Sino ka? Bakit bigla mo na lamang akong inatake? Napaawang ang bibig at nanlalaki ang mga mata ni Neryo nang makita ang lalaki. Nakangisi itong tumutulo ang laway na parang wala sa tamang pag-iisip. Napansin din niyang mapupula ang mga mata nito. Kailan ba matatapos ito? Itinukod ni Neryo ang kanyang tungkod sa lupa para makatayo siya. Kasabay ng pagliwanag ng suot niyang mutya, iwinasiwas niya ang kanyang sandata sa hangin. Kitang-kita niyang napaatras ang nilalang, ngunit sa paghakbang nito ay nagsipaglitawan pa ang mga kasama nito na nagtatago sa likod ng mga puno. Sunod ang magkakasabay na pagsugod ng mga ito papalapit sa kanyang kinatatayuan. Ipinalo niya ang tungkod sa unang nilalang na sumugod sa kanya. Tinamaan ito sa leeg at halos mapasadsad itong bumagsak sa lupa. Maya-maya pa ay biglang nagkagulo ang mga aswang nang makita ang pagdating ng isang matandang lalaki. Yun ay walang iba kundi si Lolo Teloy. Bigla itong umatake sa mga aswang na hadikya. Kaya nagulat na lamang siya nang biglang magpalit ng anyo ang 5 lalaki. Naging isang asong gubat ang mga ito na may mapupulang mga mata. Kilos na! Mga aswang sila! Ikaw talaga ang punteriya nila! Bilisan mo! Opo, Lolo Teloy! Patakbong sumugod si Neryo sa mga kalaban. Bawat pagpalo niya ng tungkod ay tinatamaan ng mga ito sa ulo. Bumagsak ang mga asong gubat sa lupa habang umaangil. Sa kanya nilapitan at tutumbukin ng kanyang tungkod sa leeg. Para itong mga papel na unti-unting nilulusaw ng apoy. Ang natira naman ay tumakbo papalayo sa kanila, pero binato niya ito ng kanyang sandata at tinamaan ito sa likod. Bumagsak ito ng pasadsad sa damuhan at tulad sa mga nauna ay nasunog na rin ito. Mabilis na lumapit sa kanyang kinatatayuan si Lolo Teloy. Bakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Ayos ka na ba, Neryo? Mukhang kanina ka pang inatake ng mga aswang na yun, ah! Ayos na po ako, Lolo Teloy. Nabigla lang po ako sa pagdating nyo. Bakit pa kayo sumunod dito? Dahil ito talaga ang gagawin ko, Neryo. Magmula nang mabaliw ang aking anak, ito na ang ginagawa ko tuwing sumasapit ang gabi. Dahil alam kong may kinalaman ng hadikya sa nangyari sa anak ko. Lalo na ngayon na naiuwi ko na ang aking anak. Nasa bahay ko na si Belinda. Saan ka mapupunta ngayon? At kahit gabi na nasa gubat ka pa. Ang totoo, hinahanap ko po ang aking ama. Kapag hindi ko po naabutan si tatay, baka mapatay niya po si Pestor. Ano ka mo? Baka makasalubong nila ang pinuno ng mga halimaw. Mas delikado. Sino nga ba ang ama mo?
Ang pangalan po niya ay Lupin. Kumunot ang noo ni Lolo Teloy dahil sa narinig nito mula kay Neryo. Bakas sa mga mata ng matanda ang pagtataka habang nakatingin ito sa mukha niya na parang inaalala kung sino si Lupin. Pero wala akong kilalang Lupin. Mukhang hindi kayo taga rito. Taga rito po kami sa kagubatan. Ang totoo nga po isa pong hari ang aking ama. Hari, nakong bata ka. Hindi ka naman nalilipasan ng gutom siguro, Bakit kung ano-ano ang mga pinagsasasabi mo? Bakit po? Mukha po bang hindi ako nagsasabi ng totoo? Ay, nako. Tara na nga. Ang mabuti pa iahatid na lamang kita sa bahay nyo nang makilala ko na rin ang ama mong si Lupin. Baka matulungan niya akong puksain ang mga aswang na yan. Marami na silang napapatay, kabilang ang manugang kong lalaki. Mabuti na lamang talaga at gumaling na ang aking anak sa sakit niya. Nagpatiuna na sa paglalakad si Lolo Teloy. Sabay dampot naman ni Neryo ng kanyang tungkod sa binagsakan lupa ng asong gubat na binato niya kanina. Habang ang kanyang dibdib ay para ng binabayo ng maso dahil sa pag-aalala sa kanyang ama. Hindi siya mapakali sa kanyang paglalakad, kaya naman hindi na siya nakatiis. Lolo Teloy, kailangan ko pa pong hanapin ang ama ko Nag-aalala na po talaga ako sa kanya. O sige, sasamahan kita. Tutulungan kitang hanapin siya. Pero kailangan ko munang dumaan sa bahay. Akma na sanang ihaakbang ni Neryo ang kanyang mga paa nang bigla niyang narinig ang boses ng kanyang ama. Narinig din niya ang kaluskos at pag-angil ng mga asong gubat na parang may pinag-aagawan. Nanggaling yun sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Lolo! Sa gawi pong yun, doon ko po naririnig ang kanilang mga angil. Angil! Hindi na hinintay ni Neryo ang iba pang sasabihin ni Lolo Teloy. Mabilis siyang tumakbo sa pinagmumula ng ingay. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit nabigla sila sa nadatnang eksena. 10 mga asong gubat ang nakita nilang pinagtutulungan ang kanyang ama. Sugatan na ito at maraming dugo sa katawan. Tila pinagsakluban ng langit at lupa si Neryo nang makitang hindi na halos nakakagalaw ang kanyang ama dahil sa mga pangil na bumaon sa katawan nito. Wala na siyang inaksayang pagkakataon. Mabilis siyang sumugod sa mga asong gubat at isa-isa niyang pinaghahampas ang mga ito ng kanyang tungkod. Bawat palo ay bumabagsak ang mga ito sa lupa habang umaangin na parang nasasaktan. Hindi niya tinigilan ng mga ito hanggat hindi nasusunog ang mga katawan. Sa kanya hinila ang kanyang ama papalayo sa mga nakahandusay na asong gubat. Tay! Tay, ano nangyari? Si Pestor, nasa panganib rin siya. Bigla kaming inatake ng mga taong nag-aanyong asong gubat. Mga aswang sila, anak. Tay, isasandal ko po muna kayo sa puno ng kahoy. Tatay! Tinawag mo siya tatay? Paano nangyari yon? Isa siyang leon. Lolo Teloy, siya po ang aking ama. Siya po si Lupin, ang hari ng kagubatan. Pero, Tumabi na po muna kayo, Lolo Teloy. Hindi po ako makakapayag na hindi nila pagbayaran ng ginawa nila sa ama ko. Mabilis na nilapitan ni Neryo ang mga nakahandusay na asong gubat sa lupa. Hindi pa man nakakatayo ang mga ito, ay galit na pinagpapapalo niya ang mga ito sa katawan. Magkakasunod na hampas ang kanyang ginawa. Bigla rin na tumulong si Lolo Teloy sa kanya at sa husay nito sa pakikipaglaban, ay mabilis din itong napatumba ang mga aso. Habang si Neryo naman ay panayang sulyap sa kinaroroonan ng kanyang ama dahil sa pag-aalala niya rito. Lalo pa at kitang-kita niya ang pagbulwak ng dugo sa mga sugat nito. Mga halimaw kayo! Ito na ang katapusan yung lahat! Ha! Parang tumigil ang oras sa biglang pag-ikot ni Neryo sa ere, hawak ang kanyang tungkod. Kitang-kita ang pagkalat ng kulay pulang liwanag sa paligid ng kagubatan. Mula sa kanyang sandata ay ubod lakas niyang ipinalo ito sa 2 asong gubat
na tumatakbong pasugod sa kanya. Sa lakas ng epekto ng palo niya at pagbaon ng tinik sa katawan ng mga ito, ay halos maputol ang katawan ng asong gubat ng ito ay bumagsak sa lupa. Maging si Lolo Teloy ay hindi makapaniwala sa nakitang lakas ng tungkod at mutya ni Neryo. Parang mga kandila ang mga asong gubat nang matunaw ang mga ito at naglaho sa damuhan. Naging isang tubig ang katawan na may usok pang naiiwan. Sa kanya nilapitan ang kanyang ama, nahabol ang hininga habang nakasandal sa puno. Tay, wag niyo po akong iiwan. Huwag kang mamamatay, nakikiusap po ako. Tinakluban ni Neryo ng kanyang palad ang mga sugat sa katawan ng kanyang ama para pigilan ang pag-agos ng dugo nito. Narinig din niya ang pagpunit ng matanda sa suot nitong damit at mabilis na itinali yun sa katawan ng kanyang ama. Mapipigilan ng tela ang pagbulwak ng dugo sa mga sugat niya. Pero kailangan siyang madala sa bahay para malagyan ng gamot ang mga sugat niya. Masama ang epekto ng laway ng isang aswang sa katawan ng leon. Kaya Neryo, tulungan mo kung maisampa siya sa likod ko. Kailangan nating magmadali. Opo, Lolo. Si Pestor, iniligtas niya ako. Natuklasan kong hindi siya totoong asong gubat. Huwag na po muna kayo magsalita. Nakikiusap po ako. Nang maisampa na niya ang kanyang ama sa likod ng matanda, ay mabilis na tumakbo ang mga ito papunta sa bahay ni Lolo Teloy. Si Neryo naman ay nakaalalay sa likod ng kanyang ama dahil mabigat ito. Kitang-kita niya ang pagpatak ng dugo sa lupa, kaya mas lalo siyang nag-alala. Panay din ang linga niya sa paligid ng kanilang tinatahak na daan dahil nagbabakasakali siyang makikita si Pestor. Pero ang mga kasama na lamang ng mga ito ang nakita niya. Nakahandusay yun sa lupa habang wala na ang lamang loob, kaya naisip niyang baka napahamak na rin si Pestor. Anak, si Pestor, kailangan mo siyang mahanap at wag na wag mo siyang sasaktan. Alam ko na kung bakit siya nagagalit sa akin. Huwag na po muna kayo magsalita, Tay. Mamaya ko na lamang po siya hanapin. Kailangan na muna niyong magamot. Ilang oras din ang itinakbo nila. Marating lang ang bahay ng matanda. Ngunit di bakas ni Pestor ay wala nang nakita sa daan si Neryo. Mas lalo siyang nataranta nang makita niyang lumaylay na ang ulo ng kanyang ama. Diretso ang pagpasok nila sa loob ng bahay ni Lolo Teloy habang may pagmamadaling inihiga ng matanda si Lupin sa katre. Halos kumalat sa sahig ang mga kagamitan ng matanda sa paghahanap ng igagamot sa kanyang ama. Kita niya ang paglapit ng babae sa kanila habang nakaawang ang bibig ng babae. Kung hindi siya nagkakamali, ito ang anak ng matanda na si Belinda. Mabilis na tumakbo ang babae palabas ng bahay nang makita nito ang dugo sa katawan ng kanyang ama. Nawalan lang ng malay ang tatay mo. Hawakan mo ang kagamitan ko sandali para madali ko malapatan ang pangunang luna sa mga sugat niya sa katawan. Iba talaga ang epekto ng laway ng aswang. Lolo Teloy, sabihin niyo po, mabubuhay pa po ba ang tatay ko? Hindi lang ako sigurado. Dahil sa nakikita ko, matanda na siya. Matanda na siyang leon. Mahina na ang panlaban niya sa lason. Si Aling Belinda po ba ang babaeng nakita ko kanina? Kailangan niyo po siya sundan. Mukhang natakot po siya sa dugo. Oo, Neryo, tama ka. Takot nga siya sa dugo dahil sa nangyari sa kanyang asawa. Naaksidente sila ni Romel nang gabing pumunta sila sa baryong ito. Siya lang ang nakaligtas at halos lahat ng sakay ng bus ay namatay at natagpuang nawawala ang lamang loob ng mga pasahero. Hanggang sa ngayon, hindi pa alam ng mga pulis ang totoong nangyari dahil hinihintay nilang matauhan ang aking anak. Hindi ko rin masabi sa kanya na pati ang katawan ng kanyang asawa ay hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan. Kung ganun po maaaring buhay pa po ang asawa ni Aling Belinda, ganun po ba?
Imposible, Neryo. Makaligtas man siya sa aksidente, pero sa kagat ng aswang, imposible. Nang matapos na sa paglilinis ng sugat si Lolo Teloy, ay saka naman pumasok sa loob ng silid ang babaeng anak nito. Nagulat siya sa malakas nitong pagsigaw habang umiiyak na nakatingin sa kanya. Nanginginig ang mga kamay nito na akma na siyang yayakapin. Nakaawang lang ang bibig nito na parabang nakakita ng multo. Kaya lang, humakbang siyang papalayo sa babae dahil bigla siyang kinabahan. Si Lolo Teloy naman ay nagtataka na rin sa ikinikilos ng anak. Anak! Diyos ko, anak ko! Buhay ang anak ko! Belinda, anak, anong pinagsasasabi mo? Siya ang anak ko, Itay. Siya si Santino, ang anak ko. Nagkakamali po kayo. Hindi po ako ang anak nyo. Hindi ko po kayo kilala. Lolo Teloy, hindi pa po yata magaling si Aling Belinda. May sakit pa rin po siya. Wala na. Wala na akong sakit. Malinaw sa akin ang sinasabi ko. Ikaw ang nawawala akong anak. Hindi mo ba nararamdaman ang lukso ng dugo? Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at buhay ka, anak. Huwag niyo po akong yakapin, sandali lang. Iba po ang tatay ko. At hindi niyo po siya kamukha. Hindi po kita ina. Matagal na pong patay ang nanay ko. Hindi, anak. Hindi. Anak kita, maniwala ka. Alam ko yon. Nararamdaman ko ikaw ang anak ko. Bitiwan mo si Neryo, Belinda. Wala kang ebidensya na magpapatunay na siya nga ang anak mo. Anak ko siya, Tay. Patunay ang nunal niya sa leeg. Hindi ako maaaring magkamali. Anggol pa lamang siya nang magpasya kami ni Romel na umuwi sa lugar natin. At ang leon na nakahiga sa katre niyo, Tay, siya ang dahilan kung bakit kami na-aksidente. Malinaw na sa akin ang lahat. Naalala ko na siya. Naalala ko na siya ang dahilan kung bakit bigla kami bumangga sa malaking bato. May kaaway ang leon na yan at biglang tumakbo sa kalsada. Tandang-tanda ko, Tay. Ang batang ito, siya ang anak ko. Siya si Santino. Bitiwan niyo po ako. Hindi po ako naniniwala sa inyo. Si tatay, siya lamang po makakapagpatunay na walang katotohanan ng mga pinagsasasabi niyo. Tuluyan na ngang napalugmok sa sahig na gawa sa kawayan si Aling Belinda habang habol ang sariling hininga dahil sa labis na pag-iyak. Kitang-kita niya ang awa sa mga mata ni Lolo Teloy nang yakapin nito ang anak. Habang si Neryo naman ay naguguluhan sa mga nangyayari. Panay ang sulyap niya sa nakahiga niyang ama. Nalilito siya kaya hindi niya namamalayang tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Habang nakatingin siya sa humahagulgul na iyak na si Aling Belinda, hindi niya maipaliwanag ang sakit na nararamdaman niya habang nakikitang umiiyak ang babae. Parang pinipiga ang puso niya ng mga oras na yon. Panay ang tawag nito sa pangalan ng anak. Huminahon ka na muna, anak. Pasensya ka na. Hindi ko talaga alam na may anak kayo ni Romel. 9 na taon ni Tay. Ganun katagal ako nawala sa tamang pag-iisip dahil hindi ko kinaya ang mga nangyari. Tandang-tanda ko ang itsura ng leon na yan. Dahil pumasok pa siya sa loob ng bus. Tinangay niya ang aking anak habang nakabalot sa kanya ang lampin na pag-aari ni nanay. Tay, maniwala kayo. Anak ko ang batang yan. Ako ang ina niya. Nararamdaman ko yun. Alam ko na siya ang aking anak. Pero mahirap para kay Neryo ang tanggapin ang mga sinasabi mo. Hindi siya ordinaryong bata na lumaki sa magandang kapaligiran. Ang kilos niya ay parang sa leon na. Hintayin nating magising ang kanyang ama na si Lupin. Sana nga ay magising pa siya. Dahil sa oras na malaman kong pinatay niya ang anak ko, ako mismo ang papatay sa kanya. Hindi makapagsalita si Neryo
Naupo na lamang siya sa tabi ng kanyang ama. Umaasa siyang magsasabi ng totoo ang kanyang ama. Alam niyang sasabihin na ng kanyang ama ang buong katotohanan kanina bago pa lumitaw ang mga aswang. Halos hindi siya nakahinga at hindi inalis ang tingin kay Aling Belinda. Hawak pa rin ito ang sariling dibdib habang umiiyak. Nararamdaman niya ang paghihirap ng kalooban nito. Maging ang sakit ng pinagdaanan nito sa nangyaring aksidente dahil patunay ang malalaking peklat nito sa katawan. Hindi niya alam ang gagawin kung sakaling malantad sa kanya ang katotohanang ina nga niya, si Aling Belinda. Matyagang nagbantay si Neryo sa tabi ng kanyang ama hanggang sa gumalaw si Lupin sa pagkakahiga nito. Napaunat sa pagkakaupo si Neryo at naluluhang nahawakan ang malamig na paa ng kanyang ama. Tay! Anak, nasan tayo? Tay, nasa bahay po tayo ni Lolo Teloy. Kailangan na nating umalis. Bilisan mo, anak. Tay, sandali lang. Sariwa pa po mga sugat niyo sa katawan. Saka bakit po tayo aalis? Natatakot po ba kayong malaman ko ang buong katotohanan? Neryo. Neryo, anak. Tay, huli na po kayo. Alam ko na po ang totoo. Nandito rin po ang anak ni Lolo Teloy na si Aling Belinda. Galit na galit po siya sa inyo. Dahil kayo raw po ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya niya. Nabaliw po si Aling Belinda dahil sa ginawa niyo. Kayo daw po may kasalanan. Wala. Wala akong kasalanan, anak. Walang may gusto sa nangyari. Nasa gitna ako ng laban sa pagitan ng mga aswang na hadikya. Balak nilang atakihin ang bus na sinasakyan nila. Pinigilan ko lang sila, anak. Alam ni Bathala kung ano ang ginawa ko. Inililigtas ko lamang sila sa kamay ng mga aswang. Mag-isa lang ako kontra sa 20 mga halimaw. Nilabanan ko sila. Ang buong akala ko ay patay na ang nanay mo. Kaya kita kinuha sa kanyang kadungan. Ang pagkakamali ko lamang ay nawalan ako ng lakas ng loob para sabihin sa iyo ang buong katotohanan. Tay! Tay, bakit? Bakit niyo po ako pinaniwalang kayo ang tatay ko? Patawarin mo ko, anak. Iniisip ko na kung aalagaan kita, ay makakabawi na ako sa mga buhay na hindi ko nailigtas. Mahal na mahal kita, anak, at alam mo yan. Ito lang ang alam kong sa tingin ko ay tama. Hindi naman kita ipagkakait sa kanila. Malaya ka na, anak, na pumili kung sino ang sasamahan mo. Sa tingin niyo po ba ganun lang kadali yun? Ang hirap, tay. Kayo ang tatay ko at kailangan ko mamili sa inyong dalawa. Hindi ko po kaya, hindi ko magagawa. Masakit din ito sa akin, anak. Dahil minahal kita at itinuring kita parang isang tunay na anak. Kahit na punong-puno ako ng kasinungalingan sa iyo. Pero yun ang alam kong tama. At yun ang kailangan. Anak, sila ang dapat mong makasama. Sila ang totoo mong kadugo. Bumangon ng dahan-dahan ang kanyang ama. Sakto naman ang pagpasok sa silid ni Lolo Teloy at Aling Belinda na narinig ang mga sinabi ni Neryo. Si Neryo lamang ang naririnig nilang nagsasalita. Pero sapat na para malaman nilang alam na ni Neryo ang buong katotohanan. Nay! Diyos ko! Salamat sa Diyos! Ibinalik niyo ang anak ko! Nay! Kayo raw po ang nanay ko! Oo, anak! Ako nga ang iyong ina! Anak ko! Mahigpit silang nagyakap na mag-ina. Napaluhod sa sahig si Lolo Teloy sa labis na kasiyahan, habang si Lupin ay tahimik na napaluwa sa isang tabi. Kitang-kita sa mga mata nito ang nararamdamang sakit habang nakikita ang pagyakap ni Neryo sa babae. Maraming salamat sa pagkakaligtas mo sa anak ko. Pero hindi ko alam kung kailan kita mapapatawad. Nay, wala pong kasalanan si tatay.
Aksidente po yun. Paano mong nasabi, anak? Ikinuwento ni Neryo ang buong katotohanan sa kanyang ina. At sa sobrang tuwa nito, ay nayakap nito ang kanyang ama na si Lupin. Kahit medyo nasasaktan pa ito dahil sa sugat sa katawan, bigla namang nagsalita si Lolo Teloy para mas maintindihan ni Aling Belinda kung bakit nalaman ni Neryo ang buong katotohanan. Dahil sa tagal na nilang magkasama ni Lupin, Belinda, naiintindihan na ni Neryo kung ano ang sinasabi ng leon. Kahit siya lamang ang nakakarinig sa boses ng leon. At kaya natin naiintindihan ang mga sinasabi ni Neryo ay dahil naman sa epekto ng kapangyarihang taglay ng mutya ng batong buhay. Napasulyap si Neryo sa gawin ni Lupin nang bigla itong magsalita at bumaba sa katre habang nakatingin sa mga mata ni Neryo. Kahit paika-ika ito sa paglalakad, ay sinikap pa nitong lumapit sa may pintuan at kinausap ang anak. Neryo, anak, kailangan nating mahanap si Pestor. Bakit, tay? Pagkatapos niya kayong saktan? Bakit, apo ko? Anong sinasabi ni Lupin sa'yo? Hahanapin daw po namin si Pestor na muntik nang pumatay sa aming dalawang mag-ama. Abay, bakit daw? Anak, kailangan malaman ng nanay mo na buhay pa ang asawa niya. Ang totoo mong tatay, anak. Buhay si Romel. Ano po? Buhay ang ama ko? Anong sabi mo? Buhay si Romel? Opo, Nay. Pero, nasan po si tatay? Siya ay walang iba, kundi si... Hindi na natapos ni Lupin ang mga sasabihin nito kay Neryo nang biglang bumukas ang pinto ng balkonahe ng bahay ng matanda at iniluwa ang sugatang si Pestor. Mabilis na nilapitan ni Neryo ang asong gubat habang nakahandusay ito sa saig. Para sana ay paluin ng hawak niyang tungkod. Subalit nagulat sila nang makita ang pagbabagong anyo ng asong gubat. Isang lalaking walang suot na damit ang tumambad sa kanilang paningin. Yakap-yakap nito ang sariling katawan habang may malalim na sugat sa braso at sa likod. Nalaman kong isang aswang si Pestor. Nakaligtas siya sa aksidente. Bigla siyang nagpalit ng anyo nang tumama ang kanyang ulo sa bato. Nawala ang kanyang alaala mula ng aksidenteng yun. At nang matauhan siya, ay iniligtas niya ako laban sa mga aswang na hadikya. Muli siyang naging asong gubat nang magpahabol siya sa mga aswang na hadikya. Napataklob ng palad sa bibig si Aling Belinda nang makilala nito ang asawa. Binalutan ito ng kumot sa katawan at niyakap ng mahigpit ni Aling Belinda si Pestor. Hindi naman makapaniwala si Neryo na sa isang iglap ay mabubuo na ang kanyang pamilya. Nagkaroon siya bigla ng nanay at tatay. Kaya lang, may kirot sa isang bahagi ng puso niya. Mapapawalay naman siya sa kanyang ama na una niyang nakasama. Ginamot ang sugat ni Pestor at hindi rin ito makapaniwala sa nangyari. Nalaman nilang kaya hindi nagpalit sa pagiging tao si Pestor dahil nanatili na lamang sa alaala niya ang pagiging isang asong gubat. Kaya naman, nang bumalik ang alaala nito, ay saka lang ito naging tao. Naaalala rin niya ang mga pinaggagawa niya kay Neryo at sobra nitong pinagsisihan at tumingi siya ng tawad sa kanyang anak. Naiintindihan ko po, tay. Kayo po ang ama ko. Kung ganon, ay nahawa ng pagiging aswang si Pestor. Ikaw man si Pestor o Romel, masaya akong nabuo na ang pamilya natin. Wala akong sasabihin sa mga pulis tungkol sa totoong nangyari. Totale, naubos na naman ninyo mga aswang sa baryong ito. Yun na rin ang magsisilbing katahimikan sa lugar na ito. Gagamutin kita, Romel, ay Pestor, para matanggal na ang hawa ng pagiging aswang mo. Ang mahalaga ay hindi ka pa naman yata nakakatikim ng karne ng tao. Hindi po, dahil hindi hinayaan ng Diyos na makapanakit ako ng tao at masaktan ang anak ko. Kinabukasan ay magkasamang inihatid ng mag-anak si Lupin
papunta sa gitnang kagubatan. Malungkot itong nagpaalam. Mahigpit na niyakap ni Neryo ang kanyang ama sa katawan nito. Para na siyang nauupos na kandila dahil sa sakit na nararamdaman. Hindi niya kayang magkalayo silang dalawa ng kanyang ama. Tay, Sige na anak. Lagi mo lang tatandaan na mahal kita. Paalam anak. tay, huwag niyo po akong iiwan. Maraming salamat sa pagpapalaki mo sa anak ko, Lupin. Pwede bang huwag ka na lamang umalis? Isang pamilya na tayo. Anak, sabihin mo sa iyong ina na ako ang magpapasalamat sa kanya dahil pinatawad niya ako. Tay, hindi ko po kayang mapawalay kayo sa akin. Pero matatakot ang mga tao sa akin, anak. Baka saktan lang nila ako dito at dalhin sa kulungan ng mga hayop. Nay, tay, ang sabi po ni Ama, baka daw po saktan siya ng mga tao kung mananatili siya dito sa atin. Kung yun lamang ang inaalala mo, kaibigan, kami ang sasama sa'yo. Tutal, sanay na rin naman ako mabuhay sa gubat. Ako naman pabor sa akin kung sa gubat na tayo titira. Dahil malapit sa halamang gamot, madali kitang magagamot, Pastor. Ako naman po, kung saan sasaya ang pamilya ko, doon din ako. Tay, narinig po ninyo? Sasama daw po kaming lahat sa bahay natin, tay. Magkakasama-sama na po tayo nila nanay at tatay doon po sa bahay natin sa gitnang gubat. At hindi lang yon, may bonus pa kayong mabait na lolo. Nagtawanan ang mag-anak. Masaya silang sumama sa tirahan ni Lupin. Nagtayo sila ng maliit na dampa sa gubat at namuhay ng tahimik. Pabor din yun habang ginagamot ang hawa ng pagkaaswang ni Pastor. Tuwang-tuwa si Neryo sa pagkakaroon niya ng dalawang ama. Maririnig ang kanyang mga sigaw habang palipat-lipat sa talimbaging na nakalaylay sa puno habang inaalalayan siya ng kanyang amang leon. Sa kasalukuyan ay nag-aaral na si Neryo sa mababang paaralan ng baryo. Walang nakakaalam sa lihim ng batang pinalaki ng hari ng kagubatan. Hanggang ngayon ay suot pa rin ni Neryo ang mutya ng batong buhay. Wala na siyang mahihiling pa sa Diyos dahil ipinagkaloob na sa kanya ang kakaibang uri ng pagmamahal ng kanyang pamilya. At ito ang kwento at pakikipagsapalaran ng isang batang namuhay ng kakaiba sa piling ng isang makapangyarihang hayop sa gitna ng gubat na isang leon na siyang hari ng kagubatan. At masayang naibalik sa kanyang tunay na mga magulang at sila ay nabuhay ng masaya, payapa at may pagmamahal sa isa't isa.